Mayroon mga nagsasabi na malapit na daw dumating ang ating Panginoon sa Kristo. Ngunit, dahil nga naranasan natin yung gera, lindol, patagutom, taghirap. Pero yung binabanggit po sa Matthew chapter 24 verse 7 is about sa destruction of Jerusalem po yan. Ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo ay wala pong nakakaalam. Yan. Nasa 2 Peter chapter 3 verse 10, darating ang araw ng Panginoon na kaya magnanakaw. So wala pong nakakaalam kung kailan po siya darating. Na ang santalangitan sa araw na iyan ay mapaparang, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang gawang nasa lupa ay bawang masusunog. So, kung natatanong po ninyo kung dahil meron lindol, gera, kung darating na ba ang ating Panginoon Kristo, wala pong nakakaalam. Diyos ang malamang ang may alam kung kailan niya lilipulin ang mundo ito. Wala pong ibang nakakaalam. Dumago po tayo doon sa tao. Dahil nasa God po tayo kanina. Tanda po natin, summary po tayo ng 5 major subject. Yung kanina, God, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagsalita, gumawa ng lahat ng mga bagay. Isa ito sa ginawa niya, yung tao. Sabi sa 1:26 ng Hebrew, dito na pala. At sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa impapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisisihan sa ibabaw ng lupa. Sa 27, at nilalang ng Diyos ang tao, ayon sa kanyang larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang niya sila na lalaki at babae. So walang question dyan, kasi ang iba, may lalaki na nagpapakababae, may babae naman na nagpapakalalaki. So, kung ano ka, yun yung gawin mo. Kung lalaki ka, magpakalalaki ka. Kung babae ka, magpakababae ka. Walang ginawang third sex ang Diyos. Yan yung possible na pwedeng gawin ng tao. Sinalaki mo natin yun ng mga nakaraan. Kung gagawa ka ng mabuti, mapapapunta ka sa langit. Kung gagawa ka ng masama, mapupunta ka sa impyerno. Ano po? Ngunit alam niyo mga kapatid, kahit na mayroon tayong free will na binigay sa bawat isa sa atin, binigay sa harap natin, kasi mula nung magkasala si Adan at si Eva, sabi ng Diyos, sige, malaya ka, pumili sapagkat alam mo na ang mabuti at masama. Pumili ka. Pero nagbigay ng paalala ang Diyos. Na sabi niya, piliin mo yung buhay, huwag yung sumpa. Deuteronomy chapter 30 verse 19, aking tinawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Sabi niya, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at aking piliin. Kahit na may free will tayo, ang sabi ng Diyos, sa buhay ka pa rin. Dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa tao, kaya nga binigay niya yung kanyang buktong na anak, piliin natin yung buhay. Piliin natin na magpakabuti. Dahil tayo ginawa, kawangis ng Diyos. 1:26 ng Genesis. Yung process ng paggawa ng tao, nasa chapter 2, verse 7 ng Genesis. Ang sabi po ay ganito, at nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong at nang hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So tayo, lahat ng tao ay nagmula sa alabok. At pagdating sa 1 Thessalonians 5:23, binubuo ang tao ng soul, body, and spirit na pinapakain ito ng Word of God. Pinapakain ng salita ng Diyos. Dahil nakalagay sa Matthew 4 verse 4, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. At pagdating sa Jeremiah 15:16, ang iyong salita ay tunay na pagkain at ating kinain.
sa pamamagitan po yun ng pagbabasa ng salita ng Diyos. So, after creation, nakita ng Diyos ang tao na walang kasama. So, ang sabi niya, ilalalang ko ng kasama yung tao o katulong. Sa iba po, literal, yung bagay na ito, ginawang katulong yung kanilang asawa. Ang ibig sabihin ng katulong po na nakalagay sa 2:18 ng Genesis, kasama, katuwang, asawa. Hindi po literal ang katulong yan. Dahil dito, ang nakalagay po ay sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya ay ilalalang ko ng katulong niya. Dahil lahat po ng mga hayop mayroon pong mga kasama, may mga kapartner. Kaya nakita ng Diyos na kulang, kaya inanapan siya ng partner. After ng creation, ayos na sana eh. Ang problema, dumating itong si Satanas. God, man, Satan. Dumating si Satanas. Ginulo niya ang maayos na pamumuhay nitong dalawang to. Genesis chapter 3, verse 1. Ang ahas nga ay lalong puso kaysa alinman sa mga hayop sa para na nilikha ng Panginoon. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng alinman sa punong kahoy na nasa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Natapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon. Di huwag ninyong iipuin, baka kayo mamatay. Sa verse 6 po yan, nahulog sila sa pagkakasala. So na-fall sila sa pagkakasala. Kaya nakalagay yan sa 1 John 3:4, sumalangsang sila sa utos ng Diyos. So ano ang ginagawa ni Satanas ngayon? Siya ay isang roaring lion. Ang kanyang trabaho po, walang iba kundi sirain ang lahat ng mga tao na naniniwala at nagtitiwala sa Diyos. Siya ay father of liar, sinungaling. Nakalagay po yan sa chapter 8, verse 44 ng John. Basahin mo po. John 8:44, ganito po ang sinasabi. Kayo sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasabi siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya sa ganang kaniya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Baka matanong po ninyo, bakit biglang sumulpot na lang si Satanas? Si Satan. Dahil pagdating sa chapter 3 ng Genesis, kung babasahin niyo po yan isa-isa, bakit nga ba biglang dumating na lang ito si Satanas na ito? Silent ang Biblia pagdating po doon sa timeline kung kailan talaga siya nag-exist. Ano po? Ang nakalagay sa Job, chapter 2, verse 2, ito po eh. Ang nakalagay po ay ganito. Kung saan siya nanggaling? Ang sabi po, tinanong siya ng Panginoong Diyos, actually, si Satanas. Ang sabi niya, at sinabi ng Panginoong Diyos kay Satanas, saan ka nanggaling? At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, sa pagparoob parito sa lupa at sa pagpamanhik manaon doon. Pagala-gala lang po siya. Yun yung trabaho ni Satanas ngayon. Kung sino yung makita niya mahina na mahina yung pananampalataya, doon papasok si Satanas. Pagparoob parito. Kaya ang roaring lion po siya eh. Sa chapter 5, verse 8. Naghahanap na siya ng masisila. Ano po? Dumako tayo doon sa sin. Ang kasalanan po ay siyang sumasalangsang sa kautusan.